Makikita ang lalaking naka-white sa footage na ito na mariing sinundan ng babaeng naka-yellow shirt sa kabiglang binaril. Dead on the spot ang biktima na pauwi na sana at humandusay sa daan. Nangyari ang krimen na ito sa Kupang, Antipolo City nitong Miyerkules ng madaling araw. Agad namang nahuli ang suspect sa isinagawang backtracking ng mga pulis. Ayon sa mga pulis, nakahanap sila ng witness na nagturo sa suspect na nagpalit na ng upper clothing pero ang kanyang shorts ay pareho pa rin. Tanong po namin kung bakit niya binaril dahil yun nga po, sumama po ang kanyang loob sa kanya or napikon. Yun po ang ginigiit na dahilan ng ating suspect. Base sa salaysay ng suspect sa pulisya, inalok umano siya ng biktima ng shabu pero tinanggihan daw niya ito kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Yung una niya po kasing ginawa, binibenta niya po ng droga, hindi man po gumagamit. Tapos yung hindi ko kumuha sa kanya, nagmumura niya po ako. Wala namang na-recover ang mga otoridad na illegal na droga sa crime scene. Nainis daw ang suspect dahil sa pag-aalok umano sa kanya. Umayaw daw siya pero pinagmumura siya ng biktima. Dahil dito, nagalit daw ang suspect at nagdesisyon daw na tapusin na ang buhay ng biktima. Pero bakit kailangan barilin? Ba't baril kagad at patay kagad? Kaya nga po, nagulat din po sa pangyari sir. Wala naman po, hindi ko lang po alam, biglaan lang po. Ang tanong ko sa'yo ngayon, lasing ka ba, nakadroga? Hindi po ako nakadroga, hindi rin po ako nakainom lang po konti. Birthday po kasi nakapito. At dahil droga ang usapan, kaagad na namang pinulitika ito ng mga totoong bangag at asal adik na DDS o mga kulto ni Digongyo. Gaya ng nakikita niyong mga comment nila online. Ito po ay pen gun. Ito po siya ay improvised po na baril. Illegal po ito. Kinoconsider po namin ito as a loose firearm po. At ito nga ang dahilan kung bakit kailangan talaga ng masusing investigasyon ng mga otoridad sa kasong ito, lalo na ang claims o kwento ng suspect na kahina-hinala. Halatang DDS inspired at galing sa DDS playbook ang kwento ng suspect, kaya kailangan din siyang i-drug test. Asal DDS ang suspect at style DDS din, commit a crime and blame it on drugs. Walang kalaban-laban yung babae yun. Kahit anong mangyari, babae pa rin yun. Sino bang mukhang adik sa kanilang dalawa? Hindi siya nagbibenta ng droga. Walang nakuha sa kanya kahit lighter. Nakinap pa ng mga soko. Wala. Ang nakuha sa kanya, eyeliner, lipstick, pabango. Yun lang, tsaka chinelas lang. Ngayon nakuha ko, kinakamu wala. Kahit isang plastic wala. Sabi ko, bakit? Nausap ko siya, hindi kita sasaktan. Sabi ko, bakit mo ginawa mo sa anak ko? Magulang pa rin. Sabi ko, yun lang kung anong dahilan man, ang babaw nun. Napakababaw. Hindi naman pumunta yung anak ko para patayin mo rin siya. Ang babaw nun, at ano nangyari sa anak ko? Buhay rin, bahala ka. Sabi ko sa kanya, ididemanda pa rin kita. Sabi ko, naaawa ako sa'yo pero maawa ka rin sa akin. Super daming red flags sa salaysay ng suspect at there's a high likelihood na addict siya. Kagaya ng karamihang DDS na guilty of projection. Kunwari, galit sa drugs pero addict pala in real life. Sino bang mukhang adik sa kanilang dalawa? Unang-una, obvious na magkakilala ang suspect at biktima. Premeditated ang lahat at uminom pa daw ang suspect bago gawin ang krimen. Nag-alok daw ng droga ang biktima pero bakit hindi niya ito sinumbong sa kinauukulan? Pero dahil asal adik na DDS ang suspect, he resorted to just ending the victim's life at halatang may iba talagang motibo. Yun ang dapat alamin ng mga pulis.